Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid, at muli na naman po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa may Santiago, Kabanata 1, talata 2 hanggang 8. Yan. Ito po ay tungkol sa pananampalataya at karunungan, no? Faith and wisdom. Sabi doon, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at hindi alam kung ano talaga ang nais niya. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So dito mga kapatid, napakalaga ang pananampalataya, at hindi lamang ang pananampalataya kundi yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Sabi doon, tayo ay dapat na magalak kapag tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So ibig sabihin, yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin ay hindi dapat natin ito ikalungkot. Diba? Hindi dapat natin ito kalungkot. So bilang tao, minsan siyempre nakakaramdam tayo ng pagkalungkot. Yung sabi ko nga ng last na share ko, no, na panghinaan ng loob yung iba. Pero salamat dahil nandun yung pananampalataya. Nasa kabila na ang yung pananampalataya yun, tayo nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Katulad nitong binasa natin, no, na yung pagsubok ay may mabuting maidudulot sa atin. Kaya imbes na malungkot tayo o mapanghinaan ng loob, sabi doon, tayo mga kapatid ay dapat na magalak. Sabi doon sa English translation, sa NIV, consider it pure joy. So yung ginamit dito ay joy, no? Hindi ginamit ang happiness, no? Kasi magkaiba po yung joy sa happiness, no? Yung joy kasi mga kapatid ay yung happiness kasi more and more yan sa mga material na bagay o sa mga bagay na natatanggap natin, no? Pag masaya tayo o kaya may mga natatanggap tayo. Pero pag sinabi natin yung joy, kahit na dumaranas tayo ng mga pagsubok o kahirapan o namimigati man tayo, pero sa kabila nyon tayo ay nagagalak, no? Nandun pa rin yung kagalakan na mula sa Panginoon. Kaya dito mga kapatid, ang sinasabi dito ng Diyos na kung tayo dumaranas na iba't ibang pagsubok, dapat tayong magalak, no? Bakit ano ba dapat nating ikagalak sa mga pagsubok na dumarating, no? Sabi dun, sa iba't ibang uri ng pagsubok. So maraming pagsubok o testing. Kasi nga, yung testing, alam natin na kung sa eskwelahan, pag tinitest ka, ay gusto malaman ng iyong teacher kung ano yung mga natututunan mo, no? Meron ka bang natutunan, tinitingnan yung iyong kaalaman. At ikaw rin mismo, ang benefit sa'yo, malalaman mo na tama yung natutunan mo kapag dumarating yung mga examination, yung mga test. Kasi doon mo nalalaman na, ay akala ko ito yung tama, akala ko ito yung tamang sagot, pero na nagkaroon kayo ng test, nagkaroon na ng inansweran na yung test nyo, so doon mo nalaman na ay mali pala yung sagot mo. So doon makikita natin ang kahalagahan yon mga kapatid. Tayo mismo makikita natin kung may mga improvement ba sa mga bagay na ating pong natututunan o wala. O kung meron konti lang, no? Kasi may mga bagay na akala natin yun ay tama, yun pala mali, no? So yun sa testing na yun, sa mga pagsubok, nakikita natin yung kakayanan din natin sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Kaya sabi doon, tayo ay tumatatag. Yan, isa sa mga mahalagang tayo po ay nagagalak sa pagsubok, gumagana yung pananampalataya natin sa Kanya, kasi nga doon lalong tumatatag yung pananampalataya natin sa Panginoon.
Kasi nga sa pagdating ng mga pagsubok, sabi doon, ang tulong pa rin ng Diyos nandoon, di ba? Kaya hindi tayo susubukin ng higit sa ating kakayanan, kundi sabi doon, sa pagdating ng pagsubok, tapat ang Diyos. Bibigyan tayo ng karunungan, bibigyan tayo ng lakas, ng kakayanan upang ating mapagtagumpayan yung mga pagsubok na yon. So lahat pa rin yun, nakadepende pa rin, nandun pa rin yung ating pagdepend sa Panginoon, no? Yung pagtitiwala po natin sa Kanya. Kaya dahil doon, kapag ating napagtagumpayan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, doon naman mas lalo nag-elevate, mas lalong tumatatag yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya may kita mo yung ating mga kapatiran na dumaranas ng mga matitinding pagsubok sa kanilang mga buhay, no? Yung mga dumanas ng mga cancer, karamdaman, sa mga financial, sa pagkakabaon sa utang na parang sa tingin nila hindi na sila makakaahon, pero sa tulong ng Diyos, sa pamagitan ng kanilang pananampalataya sa Panginoon, pagtitiwala nila sa Diyos, kanila itong napagtagumpayan. Kaya mas lalo lumalalim at tumitibay yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya yung mga konting mga pagsubok na lang, tinatawan-tawanan mo na yan. Kasi bakit? Kasi nga naranasan mo na yung mas matitindi mga pagsubok sa iyong buhay. Diba? Pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Kasi kailangan nating maging matatag yung pananampalataya natin, kailangan itong mas lalong tumatag ng tumatag. Kasi bakit? Kasi yung pagsubok na dinaranas natin ngayon, ano pa lang yan, kakunti pa lang yan, no? Ikumpara kung babasahin natin yung mga mangyayari sa katapusan ng mundo, di ba? Yun sa mga propesiya, mas grabe yung taggutom, yung famine, yung starvation, yung war, di ba? Makikita natin yung pagbinasa natin yung mga future na mangyayari, mas matindi yung mga pagsubok na haharapin yun ng mga mananampalataya sa Panginoon. Kaya kung titignan natin yung mga dinaranas natin ngayon, ano pala yung hindi pa ito yung talagang matindi na pagsubok na pwede nating danasin, no? Kung ito pa nga lang medyo medyo simple pa lang, umaayaw na tayo, how much more, no? Pagdating, kung babasahin natin yung mga Matthew, di ba? End of times, talagang matindi yun, yung mga time na yon, no? So hindi na natin pag-uusapan yun, no? Pero kung babasahin natin yung mga tungkol doon sa mga propesiya na mangyayari in the future, talaga is mas matindi yung pagsubok ng mga Kristiyano. At sabi nga doon, even the elected, mga kapatid, ay madideceive, no? Kahit yung mga hinirang ng Diyos, sila ay madadaya. So ibig sabihin talagang hindi lamang yung pananampalataya kaya nga nadideceive. Kaya nga dito sabi ng Bible, hindi lang pananampalataya kundi bibigyan tayo ng karunungan, no? Yung wisdom para hindi tayo madeceive, no? Hindi tayo madeceive ng kaaway o yung mga pagsubok man na dumarating sa buhay natin. Kasi minsan akala ng tao kapag siya dumarating ng pagsubok, kahit nga sabi sa may Santiago na akala ng iba sila ay tinutukso ng Diyos, pero sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi nanunukso kundi ang tao ay natutukso kapag siya ay nadala sa pita ng kanyang laman. Kaya minsan akala niya ay siya ang tinitempt siya ng Diyos, no? Ang Diyos po hindi nagtetempt, no? Kaya minsan binibigyan tayo ng wisdom o ng discernment din ng ating Panginoon na makita natin, bibigyan tayo ng karunungan upang ating ma-discern, makita kung ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi, ito ba ay pamamaraan ng Diyos o hindi. Amen? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. So kasi mga kapatid, hindi lang kasi enough yung pananampalataya, kailangan din kasi ng karunungan, di ba? Kasi kung minsan kung pananampalataya lang at wala yung wisdom, mahirap di ba? Kunyari nasaksak ka, di ba? Hindi naman pwedeng daanin mo lang yan sa flyover, no? Sasabihin mo sa pangalan ni Jesus, ang itong saksak mo na ito, mawawala yung hiwa, no? Gagaling ako, no? Ang doon is yung wisdom may bibigay sa iyo, sasabihin mo tumakbo ka sa ospital, no? Kasi yung sugat mo kailangan tayiin, kasi kung maubusan ka ng dugo, yeah, anong mangyari sa'yo? Tapos sisisihin mo ang Diyos, no? Sasabihin mo, Lord, nanalangin naman ako sa iyo, Lord, nanampalataya naman ako sa iyo, bakit ako namatay, di ba? Sasabihin sa'yo ng Diyos, mga kapatid, binigyan kita ng wisdom Kaya nga may mga doktor dyan, no? Instrumento yan ng Diyos.
Diba, hindi mo ginamit wisdom mo, alam mo na nasaksak ka eh. Diba? Kung may pagkakataon kang tumakbo sa ospital, ito patahi yun, no? Magpa-surgery ka. Hindi pwede. Kasi minsan, na-overreach natin yung faith eh. Diba? So, alam naman natin na ayaw ng Diyos ng mangmang, no? Ayaw ng Diyos ng ayaw ng Diyos ng mangmang, diba? O yung doon, diba? Ayaw ng Diyos ng BO-BO, no? Pero sabi nga ng philosopher na pinakikinggan ko, sabi niya, para daw hindi masakit, ang sasabihin mo is your intellect is below normal. Your intellect is below normal, no? So hindi pwede eh, di ba? Kasi may binibigyan na wisdom ang Diyos. Ang Diyos hindi, ayaw rin din ng Diyos na mananampalataya ka nga, pero mangmang naman tayo, di ba? Hindi ganoon, di ba? Kailangan kasi yung pananampalataya natin, sinasabayan din natin ng karunungan, di ba? Kasi nga ang pangit naman yung kunyari Kristiyano ka tapos mangmang ka. Di ba? Mangmang tayo eh. Minsan kasi may iba kasi mga tao minsan puro na lang walang masama sa pananampalataya, pero gamitan man lang natin ng wisdom, di ba? Alam naman natin kung kailangan ng isugod yan sa ospital. kasi minsan lahat na lang pagagawa natin sa Diyos. Yung pananampalataya mo doon, mga kapatid, nabubuhayin ka pa ng Diyos, di ba? Na makakasurvive ka sa surgery. Ganun, di ba? Punta ka sa ospital, pero yung pananampalataya mo, Lord, gagamitin mo itong mga doktor na ito, no? Gagamitin mo yun, pananampalataya mo, gagamitin ng Diyos yung mga procedure, di ba? Kung kailangan tayin o dagdagan yung dugo mo, yung pananampalataya mo na makakasurvive ka, yun mga kapatid. Pero yung hinintay mo na lang na may himalang mangyayari, mga kapatid, no? So minsan, mga kapatid, no, kailangan gamitin din natin sa tama yung pananampalataya, no? Amen. Hallelujah. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So ibig sabihin, pag humingi ka ng karunungan sa Diyos, kailangan magtiwala ka, no? Huwag mong questionin yung karunungan ng Diyos, kasi nga minsan yung pamamaraan ng Diyos, sabi nga ipamamaraan niya, yung isip niya iba sa isip ng tao. Kaya minsan parang nag-aalinlangan ka, ito ba talaga ang gusto mo, Lord? Ito ba talaga yung di ba? Hindi po ganoon. Kapag sinabi ng Diyos na ito yung pinagagawa sa'yo, dapat huwag kang mag-alinlangan, di ba? Kasi minsan baka mamaya yung wisdom na binibigay sa'yo ng Diyos, kukontrahin mo pa, kasi nga mas nananangan tayo sa sarili nating karunungan. Kaya nga sabi doon, trust in the Lord with all your heart, di ba? And not that at huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan, sabi doon. Sa isang guniin sa lahat ng iyong balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong mga lakad, di ba? Kapag humingi ka ng wisdom sa Panginoon, kaya nandun pa rin pagtitiwala natin sa Kanya. Hindi tayo mananangan sa sarili nating karunungan. Kasi minsan, kapag nanaig sa atin yung sarili nating karunungan, kung minsan hayaw natin sundin yung karunungan ng Diyos, di ba? Kunyari, sabi ni Lord, mahalin mo yung kaaway mo. Oh, di ba? Pag sinampal ka sa kabila, bigay mo rin kabila. Di ba? Ipanalangin mo yung mga taong maalipusta sa iyo. Di ba? Parang minsan parang sasabihin mo, Lord, parang yata to, parang hindi naman makatao, parang injustice naman to, Lord, na ito na yung ginawa sa akin, ipapanalangin ko pa na pagpalain mo sila, Lord, no? Ito yung mga may utang sa akin, tapos bakit ko pa ipag-pray na pagpalain sila, Diyos, mo, Lord, Panginoon. Siyempre kailangan mo i-pray sila na pagpalain ng Diyos para makabayad sila ng utang sa iyo. Kasi pag pinag-pray mo is sana sabihin mo imbes na ipanalangin mo sila ng pagpalain, sabihin mo sana maano sila, no? Mas lalong lumubog sa utang, mas lalo kang hindi mababayaran sa utang mo. Kaya kailangan mo ipag-pray sila na sila ipagpalain ng Diyos para sila ay makapagbayad ng kanilang mga ng utang, di ba? So makita mo natin minsan kasi kapag tayo nanangan sa karunungan natin, minsan ay nawawala yung tiwala natin sa Kanya, kasi nakadepende kasi tayo dun sa nakikita natin. Kaya ang sabi yung pananampalataya, di ba, hindi yun nakabase sa nakikita mo, kundi ito ay sa mga bagay na hindi mo nakikita, no? Kaya sabi nga dun sa nakatuon ang paningin sa mga bagay na hindi nakikita,
Kasi yung mga bagay na hindi nakikita, ito ay panghabang buhay, pero yung mga bagay na nakikita mo, ito ay temporaryo lang, no? Minsan ito pa yung nagiging dahilan ng panghihina ng ating mga loob, no? Ng ating pananampalataya sa Panginoon. So sabi doon, kasi kung humihingi ka sa Panginoon tapos questionin mo siya at wala ka namang tiwala sa karunungang ibinigay sa iyo ng Diyos, kasi para sa iyo is parang ano yata to, parang nagmumukha akong sira, di ba? No, para nagiging katawa-tawa na rin nawa ako nito. Wala ganun yung ano ng Diyos, pamamaraan ng Panginoon, di ba? Iba sa pamamaraan, di ba? Kasi sa mundo, siyempre pag sumisikat ka, nakikilala ka, minsan mas yung pride ng tao tumataas, pero sa Panginoon hindi. Kapag mas nakikilala ka at mas pinagpapala ka, dapat maging ano ka, humble ka, di ba? No? Ganun di ba? Minsan parang sabi mo, Lord, hindi, may alam ako, Lord, parang ano, talagang dinadrive ka pa rin ng masama mong motibo. So, pero kung may wisdom tayo sa Panginoon, binibigyan tayo ng ano ng tamang pag-iisip, no? Maging logical, no? Maging practical. Sabi nga is maging reasonable, di ba? Kaya tingnan mo yung Proverbs, kung titingnan natin ang Proverbs, lahat yan yung philosophy ng Panginoon, di ba? Kung paano tayo mamumuhay, paano natin tatartuhin yung kapwa natin. So ito yung mga moral na ibinibigay ng Diyos, di ba? Kasi yun ang karunungan ng Diyos, mga kapatid, no? Kasi sabi niya, kung hihingi ka at nagdadalawang isip ka, sabi niyo, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So mahirap kasi pag may wisdom tayong galing sa Diyos, dinadirect tayo ng Diyos sa isang path lang, di ba? Yung taong may wisdom na galing sa Panginoon, hindi yan yung yung paliko-liko, parang hindi niya alam kung anong gusto niya talaga sa buhay, no? Kung ano ba talagang gusto niyang gawin. Pag ang Diyos kasi sabi nga, trust in the Lord with all your heart, di ba? And let not lend on your own understanding, in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Sabi doon, ina-direct ka ng Diyos yung sa path mo Kaya nga sabi ko, kunya, hindi mo alam, tingnan mo, pag pupunta ka sa isang lugar, maraming pag di mo alam, may GPS, di ba? May Google Map. Pero minsan yung Google Map, ang dami kang pag may mga traffic minsan, i-reroute ka. Dadaling ka dun sa isa, ito mas madali dito, mas fast way to, di ba? Maraming direction na ibibigay sa iyo. Pero sa Diyos hindi Diba? Idadirect ka talaga ng Panginoon. Ito yung ito yung landas na mo. Hindi ka sasabihin, ito yung shortcut, ito yung long cut. Hindi. Kasi mahaba man yun sa maiksi. Pag yun talaga yung daan na gusto ng Diyos na tahakin mo, yun talaga yung tama Yun talaga yung magdadala sa atin dun talaga sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Diba? Huwag umasang tatanggap sino mang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip, hindi niya alam ano talaga ang kanyang nais, no? Kasi ayaw ng Diyos yun ayaw ng Diyos yung pabago-bago ng isip. Ang taong ganun walang karunungan, walang wisdom na galing sa Panginoon. Kasi yung taong may wisdom na galing sa Panginoon, alam niya yung kanyang posisyon, alam niya kung ano yung kanyang pinaglalaban, alam niya kung ano yung kanyang patutunguhan, no? Alam niya na na itong tinatahak niya itong desisyon niyang ito ay sa ikabubuti, hindi lamang niya kundi ng lahat, di ba? Kaya kasi ito yung wisdom na galing sa Diyos Ang Diyos kasi, yung karunungan ng Diyos, hindi lang yan sa ikabubuti mo, kundi ikabubuti rin ng mas nakakarami. Yan, mga kapatid. So, sa buhay po natin, bilang mananampalataya, huwag po nating kalimutan na hingin yung karunungan nagmula sa Panginoon. Yun lamang, mga kapatid, nawa ang Diyos sa patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless sa lahat. Amen.